Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manikluhod sa Kanya. Ipagpuri natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya'y magpuri. Alleluia, Alleluia. Purihin ang hari ng lahat, purihin magpakailanman, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manikluhod sa Kanya. Ipagpuri natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manikluhod sa Kanya. Ipagpuri natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Ipagpuri natin ang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa Kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ang huling linggo ng taong liturhiko, sa katahimikan ng ating kalooban, kilalanin muna natin ang mga sandaling sinuway natin, ang pagpamamahala ng Panginoong Kristong Hari sa ating buhay, sa pagtalikod sa Kanyang mga paggabay, at sa ating pagpapahintulot na hayaang ibang tinig ang ating pakinggan, at ang mga makamundong bagay ang ating pinapayagang umupo sa trono ng ating mga puso. Sandaling katahimikan. Panginoong Hesus, aming tunay at makapangyarihang Hari, tinawag mo kaming lumakad sa liwanag ng iyong katotohanan, ngunit madalas naming pinili ang sarili naming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, aming maamo at mahabaging Hari, nais mong mamuno sa amin sa pag-ibig at sa kapayapaan, ngunit pinapayagan namin ang yabang, ang takot, ang galit, ang kasalanan, ang kasakiman at makasariling pagnanasa,
ang gumabay sa aming mga desisyon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas at walang hanggang hari. Hinihingi mo ang unang pwesto sa aming puso, unang pwesto sa aming lahanan, unang pwesto sa aming buhay. Pero ang ibinibigay namin sa iyo, ang mga tira-tira at ang hindi ang una. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang lahat. Itulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Jesu-Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magmumula sa angkan ni David, ang kikilalaning Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel. Sa pakikipagdigma, ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ang langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat kampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Inilalarawan ni San Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Hesus
bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang inilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagpalain, dumarating sa ngalan ng puon natin, paghahari kanyang angkin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pariseo at mga eskriba, noong panahong iyon, nilibag si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iniligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili.
kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, upang mas lalo po nating mapahalagahan ang pagdiriwang na ito, ay mahalaga na balikan natin ang dahilan sa pagtatatag ng kapistahang ito sa simbahan. Bakit pa naisama ito sa liturhiko, no? Liturgical celebration sa kalendaryo ng simbahan. Bagamat hari simula't simula pa ng likhain ng sanlibutan, no? Ang Panginoong Hesus ay hari na. Subalit itinatag lamang ang kapistahang ito na bahagi ng tinatawag nating liturgical celebration noong 1925. 1925. Sa pamagitan ni Pope Pius XI. Sa kanyang ensiklika na tinatawag o may pamagat na Quas Primas. No? Quas Primas, na ibig sabihin ay sa mga unang o yaong mga una o sa pinakauna. No? Hindi natin ito masyadong maintindihan siguro, makaka-relate sabagat hindi naman tayo pamilya sa mga sulat na mga Santo Papa. No? Pero nung unang panahon, ang ginagamit, ito yung sulat, no? Parang message, no? Ng Santo Papa sa simbahan, buong simbahan. No? Kadalasan po nung unang panahon ay yung unang letra o yung unang salita, yun ang ginagamit na pamagat. Pero ngayon hindi na, meron ng para bang mas maliwanag na pamagat. Samantalang nung una, kung ano yung unang sinabi sa sulat, yun yung pamagat. Kaya nga medyo Quas Primas, ano yun, no? Sa pinakauna. Yun lang. Parang bitin yata, no? Bitin, no? Pero di bali na, no? Hindi naman ito ang ating habol dito no? Ang pinakahabol natin ngayon is ano yung naging dahilan kung bakit itinatag o isinama sa liturgical celebration ng simbahan ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. No? So sa pagninilay po ng Santo Papa Pius XI, no? Ito kasi yung panahon, ito yung mundo, ito yung sitwasyon noong kapanahonan niya. No? Kaya nga't lumabas ang sulat na ito. No? Ang layunin ay tugunan ang lumalalang secularismo, no? Secularization. No? Pangalawa, no? Yung paglayo ng tao sa Diyos. No? Isa pa, yung pag-usbong ng diktatorya. No? At yung isa pa, no?
ang pag-aakala na ang pamahalaan o ang ideolohiya ang pinakamataas na kapangyarihan. So yan po yung situationer. No? Ito yung mundo. Ito yung environment. No? Kaya nga bilang tugon dito, ito. No? Ito yung sagot. No? Lumalalang sekularismo, paglayo ng tao sa Diyos, pag-usbong ng diktatorya, at yung mga inaakala na ang pamahalaan, ang ideolohiya, ang pinakamataas na kapangyarihan. No? So I think doon pa lamang kakaroon na tayo ng idea. No? In fact, kung tutusin, hanggang ngayon naman, no, nandiyan pa rin yung hamon na yan. Yan pa rin yung mundo natin, kaya hangat tama lamang na talagang isama sa ating pong liturhiya ang dakilang kapistahang ito. Na kung tutusin, nung sinimulan itong ipagdiwang, sa gitna ng taon ginagawa. No? Although hindi naman na siya sa gitna. No? Although sa huling linggo ng October. No? Pero doon sa tinatawag na Second Vatican Council, siguro naman familiar kayo yan, no? Naririnig natin yan, no? Isang konseho, no? Sa simbahan, no? Nilipat ang kapistahang ito sa huling linggo ng liturgical year. No? At tama naman na ipwesto ito, ilugar ito sa huling linggo sapagkat, ayun nga, ito yung nagsasabi na si Kristo ay hindi lamang hari ngayon, kundi siya ay hari sa lahat ng panahon at ng buong sanlibutan. Ngayon po, no? At least may naman na idea, no? Kung paano po nangyari na simula ito. No? And that's true. No? I think napakaganda po ng mensahe ng dakilang kapistahang ito. No? Siguro to simplify it, para lamang yung nabanggit ko na ito, no? Na para lang yung ginagawa natin, no? Although sa atin ngayon, yung prosesyon natin maiksi lamang. Maiksi lamang. No? Pero meron tayong kasabihan noon, no? Na sa haba-haba ng prosesyon, ano yung karugtong? Sa simbahan pa rin ang tuloy. And that is true. Totoo naman. No? Yan naman talaga ang kwento ng tao sa mundong ito. Ano mang gawin natin, no? Ano mang wala, ang ending, doon pa rin eh. Ito pa rin yung ending. No? Para bang yang ganito lamang yan eh. No? Kumain ka ng masarap, kumain ka ng hindi masarap, ano yun? Ano ibig sabihin? Parehas lang yan. Bakit? Paano parehas? Magugutom ka pa rin. Gugutom ka pa rin. Sana kung kumain ka ng masarap, pag kumain ka na, hindi ka na magugutom. Hindi, magugutom ka pa rin. At kung kumain ka ng hindi masarap, ganun din, magugutom ka pa rin. So, para bang, well, ano yung punto dito? Well, pansamantalang ano lamang yung compliment lamang na masarap ang kinain mo. Pero ang ending yan, ganun pa rin. Gugutom ka pa rin. Para lamang yung sabi ko nga yung halimbawa ko kanina sa misa ko sa areas, no? Aeroplano, di ba? Aeroplano. Sa aeroplano, merong best seats. Nasaan ang best seat sa aeroplano? Yung tinatawag na business class. No? Kaya kung wala kang pera, hindi maano mo, saan ka sasakay? Saan party ka ng aeroplano? Economy. So, sa dulo yun. Masikip yung upuan doon, di ba? Unlike yung sa business class, wow, sarap yan, may pagkain, etc. Pero ito lamang yun, no? Pag lumipad yan, at pupunta sa isang lugar, parehas naman kayo makakarating doon. Parehas lang naman. Diba? At kung sakasakali, wag naman, bumagsak yan, pare-parehas din kayo. No? So, siguro, kung merong eroplano na na-imbento na pag sumakay ka at bumagsak yan, yung mga nasa business class lamang ang maliligtas, yung bumili kayo ng ticket noon. Pero hindi rin eh. Parehas din eh, di ba? Para bang ito uli, no? Para bang yung isang halimbawa ko pang ginamit kanina, no? Ito, makaka-relate kayo dito. No?
Although ngayon, hindi na siguro. Pero noon, pwede. Ano yun? Sinihan. Sa sinihan noon, ewan ko, hindi nyo na inabot. No? Pag inabot nyo ito, ibig sabihin, matatanda na kayo. No? So, ano yun? Ano yung mga position sa sinihan? Orchestra? Sunod, balcony. Pangatlo is, lodge, yung pinakamataas. At marami ang gustong pumesto sa lodge. No? Bakit? Kasi yan yung kasulok-sulukan, kadilim-diliman, at kataas-taasan. No? At alam niyo na kung bakit. May magic na nangyayari doon eh. So, kaya lahat doon nagpupunta. Sa kadilim-diliman, sa kasulok-sulukan, at sa kataas-taasan. Totoo yan. Kaya po tumingka, nandun lahat. Nandun lahat. Diba? Nandun lahat. Ay, yung iba hindi na makaka-relate. Kasi ngayon, one-time show na lamang. At saka labasan na. Anong punto dito? Mapa-orchestra ka, mapa-balcony ka, mapa-lodge ka, yan pa rin yung malaking screen na mapapanood mo. Yun pa rin yun. Diba? Yun pa rin. Yun nga lamang. Ano yung pinakapunto? Isa pa. No? Hahaba lamang ito eh. Pero sige lang, pahabain ko na lang. So, para bang relo yan eh. Relo. Kahit na mumurahin yung relo mo o mamahalin, iisa lang oras yan. Isa lang naman oras yan eh, di ba? Isa lang oras yan. Isa pa. No? Kahit na wala kang sasakyan, masasakyan ka, o mamahalin yung sasakyan mo, isa lang naman yung dadaanan mo. Lubak-lubak pa rin. So, anong punto mo diyan? Sabihin mo na para matapos na. No? So, napahaba mo eh. Hindi naman. Ganito lamang po. Siguro yung ganong larawan is, yung best seat lamang. Yung condition lamang. Pero honestly, still the same. Yung pa rin. Para bang pansamantalang comfort ang bigay niya. Pero hindi pa rin. So, ibig sabihin, no? Ito yung napakagandang pagninilay ng buhay. Itong kapistahan ng Kristong Hari, no? Na yun nga, no? Since lahat, no? Iisa lang ang hari eh. Ang Diyos lamang ang hari. No? Iisa lamang ang magbibigay ng buong, no? Yung lubusang fulfillment ng buhay. Ang Diyos lamang. Now, yung iba dyan, ano na lamang yun? Patikim na lamang yun. Patikim lamang. Pero, ang ending, ganun pa rin. Kaya nga, di ba, no? So, sometimes, no? Napakahalaga ngayon. Anong punto mo? Anong gusto mong sabihin dito? Ang simple lamang. Yun naman yung panawagan ng Diyos, ng simbahan, at ang tawag ng Diyos sa atin. No? Na sana nga, no, maisip natin, no? Wala namang makakapuno ng anumang kulang sa atin, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga si San Agustin, napakaganda yung kanyang paalala, no? Na ang ating puso, ang ating buhay ay maligalig hanggat hindi ito nakakapunta sa Diyos. No? Our hearts are restless until it rests in God. No? Hanggang hindi tayo, no? Hindi tayo nasa piling ng Diyos, restless tayo. Yan yung kwento, no? Ng buhay dito. Anong gagawin mo? Yun nga lamang. Ganun pa, parang, ano yun? Hindi ako dapat magsaya? Hindi dapat ako malungkot na lang bang ako? Hindi naman. Hindi naman. Kundi ang punto lamang is, ilagay mo lagi. Laging may lugar ang Diyos sa buhay mo. Ilagay mo siya. No? Ipwesto mo siya. No? Baka kasi parang ano yan eh. Parang baka sa buhay natin, isinisiksik na lamang natin ang Diyos. Para bang sa jeep, no? Ewan ko kung nakaranas na kayo. Again, halimbawa ko na naman ito kanina, no? Sa misa ko, no? Parang sa jeep, no? Mawais din yung mga konduktor, no? Sasabihin niya, no? Isa pa! Pero honestly, puno na. Puno na. Okay, papapasokin niya. Pero ano mangyayari? Isisingit ka doon. At malas-malas mo pa, kung ikaw ay nasa dulo, halos hindi ka na nakaupo. No? Kasi yung puwet mo, nasa dulo na. Ibig sabihin, no? Para bang ang nangyayari dito ay sinisingit. No?
Eh yun po yung hamon sa atin, no? Na sana hindi lamang panakip butas ang Diyos, hindi lamang paningit, hindi lang panabla, kundi talagang nasa cycle siya ng buhay natin. Siguro, well, straight talk tayo. No? Hindi naman tayo banal eh. No? Wala na. Magkakasala tayo. Isa lamang naman ang full of grace. No? Well, at least si Mama Mary, no? Isa sa full of grace. Kasi hindi siya naman na bilang nila lang no? ng Diyos. No? Pero tayo ay, hindi natin makakamit yan. No? Kasi may bahid na sa atin. Yun nga lamang, ang pwede pa nating manggawa no, ay yung in the state of grace. Hindi man tayo full of grace, pero sana tayo ay in the state of grace. No? Para bang hindi ka totally healthy, pero at least, di ba, wala kang sakit. Wala kang sakit. No? Ating yun yung mga larawan. No? Again, it's imperfect analogy, pero para lang siguro makarelate tayo at ma-appreciate natin itong paulit-ulit na panawagan ng simbahan na sana maghari ang Diyos sa atin. No? Ilagay natin, bigyan natin ng pwesto ang Diyos sa atin. No? Ayun po yung, ganun po lamang siguro sa aking pagninilay, ganun lamang po. No? Pero kung kaya nating mas mahigit pa dyan, mas maganda. Pero the minimum, eto. Para lamang yan yung larawan na no, nasa dagat ka. No? Bahala ng malayo ka sa pangpang, basta ang mahalaga, nakikita mo yung bundok. Ang mahirap is yung buhay mo, nasa gitna ka ng dagat na hindi mo na alam nasan yung bundok. Mahirap yun. Sa buhay mo, okay, sabihin na natin, medyo malayo-layo ka sa Diyos. No? Pero, ang mahalaga, tanaw mo ang Diyos. Dahil, kung ikaw naman ay gagawa ng effort, makakarating ka doon. Ang mahirap is, kung ikaw ay nasa gitna na ng dagat, na hindi mo na alam kung nasan yung bundok, delikado yun. Ganon lamang po yun. Kung tutusin, no, meron na po akong karanasan dyan, no, na hindi ko makalimutan, no, nabanggit kasi yung dagat, no, ay kasi meron kaming, attend ako ng retreat sa Palawan. No, at pagkatapos ng retreat, wow, merong pa-outing sa Dos Palmas. Wow. So, ewan ko kung ano sa inyo, no. So, ay naku, naka-video pala ako dito. So, baka mamaya nagpa-plugging ako. Hindi naman, no. So, yung kayat ba tawag doon? Yung, hala, hindi ko alam. Palayo na ako ng palayo. na nagpanik na ako. Palayo ng palayo. Pambira, palayo na ako ng palayo. Halos sa panik ko, kumakaway na ako. Nananawag na, kaso hindi na ako nakikita. Ganun ako nang, paro, sandali, ganun. Mali pala yung aking pagsasagwan. Hindi pala dapat pakanan, pakaliwa. Kasi habang pakanan ako, lumalayo-layo ako. Pero nung ano ba sinabi ko? Nung nagpakanan ako, lumalayo. Nung pagkaliwa ako, bumabalik na ako. Well, ang punto dito is, yun lamang yun eh. No? Wag lamang na oo, lumalayo tayo, pero sana, no, magsagwang kang, wag mong hayaang mapalayo ka. No? Magsagwang kang palapit at palapit sa Diyos. And honestly, nakabalik naman ako doon. Pero honestly, malayo na ho ako doon sa, no? Napakalayo ko na doon sa, yung current, tinatawid ka pa doon eh. Dinadala ka doon eh. Ganun naman ang mundo ngayon, di ba? Hihilahin ka niya, palayo ng palayo sa Diyos. Hihilahin ka, palayo sa iyong pamilya. Hihilahin ka, palayo sa sarili mo. Di ba? Ganun yan ang ginagawa. Hihilahin ka, palayo sa simbahan. Pero kung ikaw ay magka-counter, no? Ayan. So, my dear friends, no? Bilang pagtatapos po ng ating pagbabahagi, no?
So napakaganda na muli, no? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na kilalanin muli natin si Jesus bilang hari, no? Kasi siya yung tunay na moral compass, no? Ang gabay sa kabutihan at ang pinagmumulan ng tunay na pagbabago, no? So napakahalaga, no? Kaya nga nakakatuwa, no? Sa ating reading ngayon, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, no? Ay sana, no? Kagaya noong isang nakapako sa krus, no? Nakilala niya, nakilala niya si Jesus, no? Kahit sa sandaling yun, no? Napakaganda, no? Sana tayo maraming oras pa. Sana, no? Marami pang pagkakataon tayo. Kaya sana, no? Wag natin palampasin 'yan, no? Kaya nga ngayong linggong ito, sana, no? Sa ating pagdalo ng misa, sa mga dumalo ng prosesyon, sa mga dumalo ng exposition, sana, no? Hindi ito ritual lamang, no? Kundi ito isang pagtatalaga ng sarili muli sa Diyos, no? Maraming hamon ang buhay, no? Pero ito nga yung sinasabi niya, no? Dahil si Kristo ang hari, no? Alam ninyo, no? Protektahan niya bilang hari, na mabuting hari, no? Iingatan niya ang kanyang kawan, no? Para lamang yan yung larawan ng mabuting pastor, no? Iingatan niya, no? Kaya ngayon, no? Yan po ang ating maging commitment sa misang ito, no? Gawin muli nating sentro ng buhay ang Kristong Hari, maging gabay ng ating kalooban, at paghariin siya muli sa ating puso, no? Kaya bilang pagtatapos, sana ito maging personal panata natin. Ito ang inyong mantra. Ito ang inyong dasalin lagi. Napakaiksing panalangin, no? Christ leads, I follow. Christ leads, I follow, no? Christ leads, we follow, no? Yan po ang ating prayer intention sa dakilang kapistang ito ng Kristong Hari. Magsitayo ang lahat at atin nang pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may buhanan. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat para rito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamagitan ng misteryong Pascual ng aming Panginoong Jesucristo, Hari ng Sanlibutan, nagahari ang pag-ibig at ang kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa mapagmahal na paghahari ng iyong anak. Sa bawat panalangin ng itutugon, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pagalabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari, at propeta, upang dumaloy ang iyong biyaya na walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid,
ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihan siyang bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Inihiling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkadiribig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng lahat, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na takapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat. Upang buhay mo ay sa lahat may gawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian. Sa iyong kagandang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiyawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong mga banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng kabanalan. Aming ipinag
Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ileo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nameline na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Malabereng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, kay San ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Maraming sumasalangit ka sa ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Ay magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Kristong Hari, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Can I run and hide from you? Or should I ever do? When everywhere I know you're there, anywhere you'll find me. Where could I go to flee from you? Or could I ever do when your hands keep holding me, guiding me around me? God, I know that you're there. You know who I am and what I do. God, you see me through the truth. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. You know me when I sit or stand. My life is in your hand. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me in my darkest hour. You give me strength.
You know who I am and what I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. For all the wonders that you gave me, for all the marvels that you do, for all the things I like to thank you and praise you. God, I know that you are there. You know who I am and what I do. God, you see me through and through. Take my hand, I trust in you. I put my life in you. I put my life in you. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisanyang makapamuhay sa kaharian, sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para po sa ating panalangin ng pagtatalaga ng sangkatauhan kay Kristong Hari. Tayo pong lahat, katamis-tamis ang Jesus, Hari at mananukop ng sangkatauhan. Masdan mo kaming nagpapatirapan ng buong kapakumbabaan. Sa harap ng iyong altar, kami ay iyo at ibig naming maging iyo, upang mabuhay kaming nakikisang mahigpit sa iyo. Kaming lahat ay nag-aalay ng sarili sa araw na ito sa iyong kamahal-mahal ng puso. Sa katunayan, hindi ka nakilala ng karamihan dahil sa kanilang pagwawalang halaga sa iyong mga utos. At ikaw ay kanilang itinakwil. Umawa ang Jesus, mabagkas sa kanila at akitin mo silang lahat sa iyong mahal na puso. O Panginoon, maghari ka hindi lang sa mga tapat mong mga anak na kailanman hindi lumayo sa iyo, kundi pati rin sa mga alibughang umiwalay sa iyo. Gawin mo na madali silang bumalik sa bahay ng Ama upang huwag mamatay sa gutom at kahirapan. Maghari ka sa kanila dahilan sa udyok ng kamalian at ng espiritu ng pagsasamaan ng loob, dahil namumuhay sila ng hiwalay sa iyo. Ibalik mo sila sa dalampasigan ng katotohanan at pagkakaisa sa pananampalataya, upang sa madaling panahon ay maging isa lamang ang kawan sa pamamahala ng isang pasul. Panginoon, pagkalooban mo ang iyong simbahan ng katatagan at kalayang matibay. Igawad mo sa lahat ng bansa ang katahimikan at kaayusan. Gawin mong sa bawat panig at sulok ng daigdig na isang tinig ang marinig. Purihin ang pusong mahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng ating kaligtasan. Sa Kanya ang pagpuri at karangalan, ngayon at magpakailanman. Kristong Hari, maawa ka sa amin sa buong sansinukob. Amen. Magsiupo sandali.
Meron bang magpapasalamat sa AP sa pagtatapos? Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan po ng ating parokya, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, at ang ating mga kaparian na si Father Jonathan Caballero, ang ating kura paroko, at ganun din sa kanyang mga kasamang mga pari na si Father Julius Marcos at Father Arnel Diaz, at ang apostolado ng panalangin ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-sponsors at nag-alay sa misang ito. At ganun din, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga organisasyon, ministries, na nakiisa sa amin sa 9 na araw ng nobena ng Kristong Hari. Maraming salamat din kay Father Jonathan Caballero sa kanyang pamumuno sa misang ito. Maraming salamat po, Father Jonas. At Viva Kristong Hari! Viva! So, hindi po nagtatapos dito, no? Ibig sabihin, katatapos na ang ating nobina sa Kristong Hari, katatapos din ang nobina sa Nuestra Señora de la Salud. Sa darating na Sabado, meron na naman po tayong nobinang paghahandaan, no? Ang nobina sa Immaculada Concepcion, no? So, halos yung buwan na ito ay sunod-sunod. At sa susunod pang buwan, December, no? Sana ho, nandyan lang kayo, nakikisa sa mga gawain dito. At sana, no, nagiging makabuluhan po ang ating pong mga pagdalo dito. Hindi lang paulit-ulit ko nababanggit, hindi lamang pong pagdalo physical, kundi pagdalo, dala ang ating mga puso at mga kaluluwa para sa Diyos, para sa simbahan at para sa isa't isa. So sa lahat pong nakiisa sa ating pong pagdiriwang ng Kristong Hari, maraming salamat. Siyempre sa ating pong AP na sila po yung lead group. Honestly, lead group, ang mga organisasyon po para po sa pangkalahatan ay lead group lamang sa isang debosyon. No? Pero hindi yan exclusive sa kanila. Ito po ay para sa ating lahat. No? Kaya nga, yan po yung sanang ating iisipin. Hindi sa kanila yan, sa sila lang yan. Kayo, hindi po sa atin po lahat yan. No? Kaya nga, maganda na sana, no? Sa mga activities pa natin, nandyan lahat ang isa't isa. No? Bilang mga parokyano ng Our Lady of Peace and Good Boys. No? So maraming salamat sa lahat. No? I-skip natin yung mga announcement. Meron ba tayong mahalagang announcement na kailangan i-present dyan? Yung collection report, siguro sa ano na lang po natin, pag-isay na lang natin sa katapusan, no? Sa November 30, para ho isa na lamang. No? At ngayon ay, ang activities pa nating harapin is yung pilgrimage po sa Sabado. No? So sana ho ay okay na lahat at handa na para po sa isa na naman pong biyaya ng Diyos sa ating pong parokya, sa ating isa't isa. No? So yung mga nais mabasbasan ng holy water, mamaya pumila na lamang po kayo palapit sa akin para hindi na po ako ang lumapit sa inyo. No? So ayan. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Magsiyo ko samantalang iginagawa ng pagpapala. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating mga banal na pagdiribang. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Kristong Hari ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsaya pagkat narito na ang anak ng Diyos na lumikha upang tayo
Sa mundo na puno ng sala, mag-anak tayong magpasalamat kay Jesus na tagapagligtas. Umawi tayo ng mga papuri, luwalhati kay Kristo Hari. Tayo na't salubungin, ihayag kabutihan niya sa atin. Ang pagmamahal niya sa atin walang hupas, kabutihan niya'y laging wagas. Magsaya pagkat narito na ang anak ng Diyos na lumikha, upang tayong lahat ay maligtas niya. Sa mundo na puno ng sala, mag-alak tayong magpasalamat kay Jesus na tagapagligtas. Umawi tayo ng mga papuri natin. Luwalhati kay Kristo